Nagsisimula ang pelikula sa isang retiradong marine na nagngangalang Rory. Siya ay nakipagkita sa isang psychiatrist na nagngangalang Donna at ibinahagi niya ang mga problemang kanyang nararanasan. Dahil nalaman niyang naisip ni Rory na magpakamatay, kinumbinsi siya ni Donna na patuloy na lumaban para malutas ang mga problemang kinakaharap niya. Samantala, sa ibang lugar, isang lalaking nagngangalang Scalvo ang pinahirapan ng isang boss ng mafia na nagngangalang Bisgay at ang kanang kamay nito na nagngangalang De Chico dahil nalaman ng iba ang kanilang plano. Sinabi ni Bisgay kay Scalvo na tanggapin ang responsibilidad at maghanap ng ilang kapalit na tao upang maisasagawa ang plano na kanilang gagawin. Kinabukasan sa isang bar, ang may-ari ng bar, si Mr. Kelly, ay tumawag mula kay Scalvo na naghahanap sa kanyang anak na si Cubby. Dahil alam niyang may nangyari, hiniling ni Mr. Kelly kay Cubby na huwag nang sumali sa mga ilegal na gawain. Sa tawag, hiniling ni Scalvo kay Cubby na makipagkita sa kanya sa pantalan sa loob ng isang oras. Hindi na nakinig si Cubby sa kanyang ama, sumang-ayon sa kahilingan at agad na pumunta sa meeting point. Pagdating sa lugar, nakilala ni Cubby si Rory, na tinawagan din ni Scalvo. Hindi nagtagal, lumabas si Scalvo kasama sina Bisgay at De Chico. Ipinaliwanag ni Bisgay na ang Boston ay magsasagawa ng halalan ng mayor, at alam na nila na ang kasalukuyang alkalde, si Mike Selly, ay muling ihahalal. Napagpasyahan ni Bisgay na ang sandaling ito ay isang arena para sa maruruming transaksyon sa pagitan ng mga politiko. Ang lahat ng pera ay ilalagay sa isang itim na bag, at ito ay naglalaman ng daan-daang libo hanggang milyon-milyong dolyar, na ipapadala ni Mike Selly sa isang gusali na tinatawag na The Wharf. Inutusan sina Cubby, Scalvo, at Rory na nakawin ang pera bago dumating ang mga opisyal para kunin ang pera. Kapag nagawa nila ang trabaho sa loob ng 15 minuto ay bibigyan sila ng reward na 10% bawat isa sa kanila. Pero kung mas malaki ang pera na makukuha nila, mas malaki ang kanilang kikitain. Humingi si Rory ng $32,000, at sa una ay tumanggi si Bisgay na magbayad ng ganoong halaga. Ngunit pagkatapos sabihin ni Rory na kailangan niya ng eksaktong kabuuang iyon at ibibigay niya ang natitira kung makakuha sila ng higit pa, kumbinsido si Bisgay na tanggapin ang deal. Sisiguraduhin niyang makukuha ni Rory ang pera na kailangan niya basta't handa si Rory na sumali at nangakong ibibigay ang natitirang pera kung makakuha siya ng higit na halaga. Nang hindi nag-aalala tungkol dito alang-alang sa mga bayarin sa paaralan ng kanyang anak, pumayag si Rory. Tungkol naman sa plano, lalapit sina Scalvo, Rory, at Cubby sa gusali sa pamamagitan ng pagdaan sa tubig. Pagkatapos ay kailangan nilang pumasok sa kusina at pabagsakin ang ilang kusinero at waiter na may bilang na 6 na tao lang. Pagkatapos noon, kailangan nilang takutin ang gwardya para buksan ang safe ni Mike Selly at kunin ang lahat ng pera sa loob. Kinailangan nilang umalis kaagad. Itatago ni Scalvo ang pera, at sa loob ng ilang araw, kukunin ni De Chico ang pera at bibigyan ng bayad ang bawat isa sa kanila. Tinanong ni Rory kung paano kung matalo si Mike Selly sa halalan. Nang marinig ang tanong, agad na sinabihan ni Bisgay sina Rory, Scalvo, at Cubby na lumabas habang may pag-uusapan sila ni De Chico. Sa hindi inaasahang pagkakataon, plano pala ni Bisgay na alisin sina Scalvo at Cubby matapos ang kanilang trabaho. Si De Chico, bilang isang propesyonal na assassin, ay sumang-ayon sa plano ni Bisgay. Bago isagawa ang misyon, sinusubaybayan ni Scalvo, Cubby, at Rory ang sitwasyon at nalaman na darating ang money truck pagsapit ng 6:37 p.m. Upang maisasagawa ang kanilang aksyon, sinabihan ni Scalvo sina Cubby at Rory na kumilos ng mabilis hanggat maaari. Sa araw ng misyon, ang speedboat na kanilang ginagamit ay natigil, at nasasayang nila ang ilang mahalagang minuto ng kanilang oras. Sa pagmamadali, matapos ayusin ang lahat, agad silang pumasok sa kusina, buti na lang mas marami ang mga empleyado kaysa sa inaasahan nila. Dahil dito, sinabihan ni Scalvo sina Cubby at Rory na i-lock ang mga empleyado sa silid at kunin ang kanilang mga telepono at ilagay sa labas. Sa sandaling iyon, sinabi ng isang waiter na ang nakakuha ng pinakamataas na pagkakataong manalo sa halalan ay hindi si Mike Selly kundi isang negosyanteng nagngangalang Mark Choi. Nang matagpuan nila ang safe at hilingin sa gwardya na buksan ito, natagpuan lamang nila ang ilang mga perang papel, hindi kasing dami ng kanilang inaakala. Kasabay nito, nakitang pinahirapan ni Mike Selly ang isang lalaki na inutusan niyang isabotahe ang halalan sa ibang silid. Dismayado siya sa resulta ng halalan na napanalunan ni Mark Choi.
Maya-maya ay dumating ang assistant ni Mike Selly na si Alan, at sinabing kailangan na nilang umalis sa building dahil nagalit na ang mga supporters ni Mark Choi nang malaman nila ang katiwalian ni Mike Selly. Sina Rory, Kobe, at Scalvo ay hindi sinasadyang pumasok sa silid na iyon. Si Scalvo, na nagtanggal ng kanyang maskara, ay alam na wala ng ibang paraan dahil nalaman na ang kanyang pagkakakilanlan. Agad niyang pinagbantaan si Mike Selly at ang lahat ng mga tauhan nito habang tinutukan ng baril at hiniling na ibigay ang lahat ng kanilang mahahalagang gamit. Nag-atubili si Mike Selly na ibigay ang kanyang bracelet. Biglang tinutukan ng baril ng police commissioner si Scalvo at inutusan siyang ibalik kay Mike Selly ang bracelet. Lalo pang pinalala ng dalawa ang sitwasyon nang sumiklab ang shootout sa pagitan nila at nauwi ito sa pagkamatay nilang dalawa. Agad namang kumilos sina Kobe at Rory para maghanap ng paraan. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng sugat si Kobe dahil natamaan siya ng bala sa balikat. Kinailangan nilang harapin ang isang opisyal na nagdadala ng pera. Mabuti na lang at agad itinutok ni Kobe ang kanyang baril sa opisyal para ibigay ang susi ng sasakyan. Pagkakuha ng susi ng sasakyan ay agad na umalis sina Kobe at Rory. Sa daan, nakita ni Kobe na may dalawang telepono sa kotse na kanilang ninakaw, at napagtanto nila na may isa pang opisyal ang nagbabantay sa pera sa loob ng sasakyan. Huminto sila matapos makalayo sa paghabol ng mga pulis. Binuksan ni Kobe ang pinto sa likod, at sigurado, may armadong gwardya sa loob na bumaril kay Rory nang buksan ang pinto. Sa kabutihang palad, hindi tumama ang mga bala na pinaputok ng gwardya. Dahil ayaw na nilang madagdagan pa ang kanilang problema, nagpasya silang tumakas sa pamamagitan ng pagnanakaw ng sasakyan. Kasabay nito, bumisita si Bisgay kay De Chico sa kanyang tindahan ng cake. Alam niyang nabigo ang kanilang misyon. Dahil sa pagkadismaya, sinabihan niya si De Chico na makipag-ugnayan sa kanyang subordinate na nagngangalang Butch para tapusin sina Rory at Kobe. Hindi nagtagal, nagpakita si Butch at gusto niyang magkaroon ng isang tauhan upang tulungan siyang tapusin sina Rory at Kobe. Maya-maya, tinawagan ni Rory si De Chico, na sinabihan siyang sunduin sila at magdala ng doktor dahil nabaril si Kobe. Matapos malaman ang lokasyon ni Rory, inutusan ni De Chico si Butch na alisin sila. Samantala, dinala pala ni Kobe si Rory sa bahay ni Mr. Kelly para magpahinga sandali. Sa kabutihang palad, wala roon si Mr. Kelly. Sa kabilang banda, inutusan ni Mike Selly ang isang espesyal na ahente na nagngangalang Tumi na bawiin ang bracelet na kinuha ng mga magnanakaw. Gusto niyang magtrabahong mag-isa si Tumi dahil ayaw niyang malaman ng ibang pulis ang tungkol sa utos na ito. Nalaman agad ni Tumi na si Scalvo at ang kanyang grupo ang gumawa nito, kaya't pinuntahan niya si De Chico at hiniling na ibalik sa kanya ang bracelet. Sinuri ni Rory at Kobe ang ninakaw nilang kayamanan. Tiningnan ni Kobe ang likod ng bracelet na pag-aari ni Mike Selly at nakita niya ang kombinasyon ng mga numero. Hindi nagtagal, dumating si Butch at ang kanyang kasamahan. Sinabihan ni Rory si Kobe na maghanda nang malaman na ang bumisita sa kanila ay hindi ang doktor na hiniling nila. Babarilin na sana ni Butch si Kobe, pero kahit papaano ay pinutol ni Kobe ang gas pipe sa bahay, at kapag gagamitin ni Butch ang kanyang baril, sasabog silang lahat. Si Butch, na ayaw mamatay, ay sumuko sa kanyang intensyon. Pagkatapos ay itinutok sa kanya ni Kobe ang kanyang baril para ibigay niya ang susi ng kanyang sasakyan, ang kanyang baril, at ang bracelet ni Mike Selly. Matapos makuha ang lahat ng kailangan ay agad na umalis sina Kobe at Rory sa lugar at pinasabog nila ito. Samantala, tinawagan ni De Chico si Bisgay para sabihin na nalaman na ni Tumi ang kanilang plano. Hiniling sa kanya ni Tumi na ibalik ang bracelet ni Mike Selly na dala ni Rory at Kobe. Nang marinig ang sinabi ni De Chico, natakot si Bisgay dahil kailangan nilang harapin si Tumi. Matapos tumakbo palayo kay Butch, dinala ni Rory si Kobe sa lugar ni Donna. Humingi ng tulong si Rory kay Donna sa pagtanggal ng bala sa balikat ni Kobe. Nangako naman si Donna, na ayaw masangkot sa problemang ito, natutulungan sila pero kailangan nilang magpanggap na siya ay bihag nila. Matapos tanggalin ang bala, lumabas si Donna sa silid, at sinabi ni Kobe kay Rory na siguraduhing hindi siya nakikipag-ugnayan sa pulisya. Sa kasamaang palad, natagpuan siya ni Rory na nakikipag-ugnayan sa pulisya. Dahil dito, dumating ang mga pulis sa kanilang lokasyon upang arestuhin sila. Agad namang umalis sina Rory at Kobe matapos makuha ang susi ng sasakyan ni Donna. Balak nilang tumakas sa ibang lugar. Si Donna, na gustong sumuko na lang silang dalawa sa pulis, ay sumakay sa kotse.
Ang paghabol sa sasakyan ay masyadong mahirap dahil ang lahat ng mga pulis sa lungsod ay pumunta upang hulihin sila mula sa utos ni Mike Selly. Mabuti na lang at naiwasan ni Rory ang lahat ng sasakyan ng pulis na nagtangkang pigilan siya. Nang makarating sila sa tunnel, ang habulan ay naging sanhi ng isang truck na maaksidente, dahil dito, tumigil ang mga pulis sa paghabol. Sa kabilang banda, nakipagkita si De Chico kay Bisgay sa kanyang hideout. Balak nilang tumakas dahil may paparating na snowstorm, at sinabihan ni De Chico si Bisgay na magmadali bago bumaba ang temperatura. Dinala ni Rory at Cubby si Donna sa bar ni Mr. Kelly para magtago sa mga pulis. Matapos sirain ang bintana ng banyo, nakapasok sila sa bar. Hindi nagtagal, nagpakita si Tumi, kaya agad na sinabihan ni Rory sina Donna at Cubby na magtago. Nang papasok na si Tumi ay nakasalubong niya si Mr. Kelly na bubuksan na sana ang bar. Matapos makuha ang paliwanag mula kay Tumi, si Mr. Kelly, nasawa na sa pag-uugali ni Cubby, ay pinalabas si Cubby at ang kanyang dalawang kaibigan para harapin si Tumi. Hiniling ni Tumi na ibigay sa kanya ang bracelet ni Mike Selly. Ibinalik ni Cubby ang bracelet dahil hindi na niya kailangan ito, dahil isinasaulo na niya ang kombinasyon ng mga numero na nakalagay sa bracelet. Matapos makuha ang kailangan niya, sinabihan ni Tumi si Donna na sumama sa kanya palabas ng bar habang sina Cubby at Rory ay sinabihan na maghintay ng pulis na malapit nang dumating para hulihin sila. Pagkaalis ni Tumi at Donna ay muli na namang sinira ni Cubby ang gas pipe sa lugar na iyon. Sinabi niya kay Rory na tumakas, at nang mapalibutan na ng mga pulis ang bar, nangyari ang pagsabog. Si Cubby at Rory naman ay nakatakas na doon. Sumakay sila ng bus papuntang Montreal, pakiramdam na medyo malayo ang paglalakbay na kanilang dadaanan. Balak ni Rory na pumunta sa ibang lugar. Nainis si Cubby sa sinabi ni Rory lalo na nang yayain ni Rory si Cubby na magnakaw sa bangko sa kabila ng nangyari sa kanila. Ilang sandali pa, may mga nagprotesta na pumasok sa bus, at si Cubby, na nakakita sa mga poster na dala ng lalaki, ay nagkaroon ng ideya at pinakiusapan si Rory na makipaglaro. Samantala, sa labas ng City Hall ay nagtipon-tipon na ang mga nagprotesta, lahat ay sinisigaw ang pangalan ni Mike Selly at humihiling sa kanya na umalis kaagad dahil hindi na siya ang mayor. Hindi nagtagal, dumating si Tumi at agad na iniabot ang bracelet ni Mike Selly. Samantala, kadarating lang nina Cubby at Rory sa labas ng City Hall. Pumunta sila sa istasyon ng bumbero upang nakawin ng ilan sa mga kagamitan at damit ng bumbero. Pagkatapos nito, pumunta sila sa isang riles sa ilalim ng lupa at nagbuhos ng kaunting gasolina sa isang tubo na patungo sa City Hall. Pagkatapos ay sinunog ni Cubby ang tubo, na nagpadala ng apoy sa City Hall. Sa kabilang banda, si Mike Selly, na abala sa paglalagay ng lahat ng kanyang pera sa isang malaking bag, ay nagulat sa alarma ng sunog. Maya-maya ay dumating ang mga bumbero at pumasok sa gusali. Sumama sina Cubby at Rory sa mga bumbero at pumasok sa gusali. Sa kasamaang palad, pinaghinalaan sila ng hepe at sinundan sila. Si Mike Selly, na naglilipat pa rin ng pera sa isang bag, ay kinaladkad palabas ng isang lalaki na nagsasabing siya ang bagong police commissioner. Dahil ayaw niyang mawala ang kanyang pera, sinabihan ni Mike Selly si Alan na manatili at kunin ang lahat ng pera. Nakapasok sina Cubby at Rory sa opisina ni Mike Selly bago pa sila mahuli ng hepe. Pero sinadya ng hepe na sirain ang pinto para makapasok. Nakita ni Rory na nasa silid si Alan at pinagbantaan siyang papatayin kung patuloy na pumasok ang hepe. Nang marinig ang mga salita ni Rory, huminto ang hepe at umalis upang sa halip ay sabihin ito sa pulis. Samantala, nalaman ni Tumi, na umiinom ng kape sa isang bar, na may kaguluhan sa City Hall, kaya sinuri niya ito. Si Cubby, na alam ang kombinasyon ng safe, ay nagtagumpay sa pagbukas nito at natagpuan ang isang malaking tambak ng pera sa loob. Mukhang natigilan sina Cubby at Rory dahil hindi pa sila nakakita ng ganoon kalaking pera. Biglang sinabi ni Alan na ayaw niyang masangkot sa krimen ni Mike Selly, kaya sinadya niyang magbigay ng impormasyon patungkol sa krimen at pinayagan silang dalawa na kunin ang pera ni Mike Selly basta hahayaan nila siya na mabuhay. Hindi nagtagal, pinaulanan ng mga pulis ng bala ang gusali. Sa kabutihang palad, walang napatay sa kanila. Dahil alam nilang may hostage sila, agad na itinigil ng mga pulis ang pamamaril. Pagkatapos ay ipinadala nila si Donna upang makipag-usap kina Cubby at Rory. Alam na si Donna ang ipinadala upang makipag-usap sa kanila, pinapasok siya ni Rory sa silid. Humingi ng paliwanag si Donna, nang makita niya ang napakaraming pera.
Matapos makuha ang paliwanag, si Donna, na nakakaalam na hindi gustong mamatay sina Cubby, Rory, at Alan sa pangyayaring ito, ay nagplano na patakasin sina Cubby at Rory. Ilang sandali pa, nagtagumpay si Donna na mailabas si Alan ng ligtas at lumapit sa mga pulis. Samantala, matapos kunin ang ebidensya ng krimen ni Mike Selly at ang ilan sa pera, ibinaba ni na Cubby at Rory ang safe na naglalaman ng pera ni Mel mula sa kanyang opisina, na nagresulta sa pagdagsa ng mga nagpoprotesta upang kunin ang pera. Dahil dito, sina Cubby at Rory ay nagnakaw ng isang fire truck at agad na tumakas. Sa kasamaang palad, nagpakita si Tumi kasama ang kanyang armored truck at sinubukan silang pigilan. Sa huli, nagawang pigilan sila ni Tumi, at sa wakas ay nahuli sila. Sa pagkakataong iyon, si Cubby, na ayaw mahuli ng mga pulis, ay nagbigay ng ebidensya tungkol sa katiwalian ni Mike Selly kay Tumi. Ngunit sa kasamaang palad, naaresto pa rin sila. Batay sa matibay na ebidensya, inaresto rin ng mga pulis si Mike Selly, na sasakay na sana ng eroplano para tumakas. Dahil sa mga ebidensyang ibinigay ni na Cubby at Rory, pinakawalan sila ni Mark Choi, ang bagong alkalde bilang pasasalamat sa kanila. Matapos silang mailabas sa kulungan, tinanong ni Cubby kung nakuha na ba ng mga pulis ang lahat ng ninakaw nilang pera. Sinabi ng pulis na kinuha nila ang mga ito bilang ebidensya. Pagkatapos noon ay tuluyan na silang naghiwalay ng landas. Matapos ang insidente, si Cubby, na tila may nararamdaman para kay Donna, ay nagpasya na simulan ang kanyang paglipat, habang si Rory ay nagpasya na ayusin ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya. 2 araw pagkatapos ng insidente, natagpuan ng pulisya sina Bisgay at De Chico na nagyayelo hanggang mamatay sa gitna ng kagubatan ng nyebe. Namatay sila dahil sa kanilang pagtangkang tumakas. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.